Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Driver pinuri matapos ibalik ang naiwang gamit ng kanyang pasahero. Alagang ibon, aksidenteng pumasok sa isang simbahan at nambulabog sa kalagitnaan ng misa. Guitar lessons nakatutulong sa pagaling mula sa stroke ayon sa isang UP study. Vatican, ipinaalala ang diwa ng kasal, polygamy sa Africa, binatikos. 14-year-old na babae sinilaban ang sariling bahay matapos ang away sa magulang ng dahil sa cellphone. At lalaking sumunggab kay Ariana Grande sa premiere ng Wicked for Good, banned na sa Singapore. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, umani ng papuri mula sa mga netizen ang katapatan ng isang delivery rider matapos niyang isauli ang paper bag na naiwan ng kanyang pasahero. Naging usap-usapan ang kanyang ginawa dahil sa sipag niyang makipag-ugnayan at ipaabot kaagad ang gamit na muling nagpatunay na marami pa ring matitinong driver at mabubuting Pilipino. Ang mga pangyayari panoorin sa report na ito. Isang driver ang umani ng papuri sa publiko sa kanyang pagbabalik ng paper bag na naiwan ng kanyang pasahero. Kinilala ang driver na si Eric Layos Ovejas, habang ang uploader naman na kanyang pasahero ay ang psychometrician at psychology instructor na si Diana Jane Badwa. Naiwan ni Badwa ang paper bag sa sasakyan ni Ovejas habang paalis na siya papunta sa airport. Ngunit may iba ng pasahero si Ovejas kaya't hindi na sila nagpang-abot. Sa kabila nito, nangako ang driver na ibabalik ang mga naiwan niya at sinabihan si Badwa na pwedeng kunin ito sa kanyang workplace kinabukasan. At dahil nag-expire na ang kanilang chat, nakipag-ugnayan si Ovejas kay Badwa sa Facebook upang maayos ang pagbabalik ng gamit. Kinabukasan, ipidala na niya ang paper bag sa kaibigan ni Badwa sa Maynila sa pamamagitan ng same-day delivery service. Aniya, kung hindi lang para sa kanyang anak ang nilalaman ng bag, baka hindi niya na ito kukunin. Pinuri naman ni Badwa ang ginawa ni Ovejas at nag-iwan ng review at tips sa Grab app. Subalit gusto rin niyang ibahagi sa publiko ang kabutihang taglay nito. Hinikayat niyang iba na i-share ang post upang magbigay ng good karma kay Ovejas. Samantala, ipinalala naman ng Grab sa mga driver na ibalik ang naiwan ng pasahero sa pamamagitan ng pag-aayos ng meeting o paghagilap sa Grab Driver Center. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, pasaway na ibon. Yan na lang ang nasabi ng isang pet owner na nakaranas ng labis na kahihiyan dahil sa ginawa ng kanyang alagang ibon. Pumasok kasi ito sa simbahan sa kalagitnaan ng misa at nagdulot pa ng kaguluhan sa loob matapos itong dumapo sa ilang bata. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Labis na kahihiyan ang naramdaman ng isang pet owner na ito. Ang alaga kasi niyang ibon na si Treb, aksidenteng pumasok sa isang simbahan sa kalagitnaan ng isang misa. Makikita sa video na tahimik sa umpisa ang nagaganap na misa para sa mga kabataang may first communion ng araw na yon. Nang biglang...
ginagawa mo, Trev? Sira ulo ka. Baliw ka. Kwento ni RK, bago daw siya lumabas ng bahay ay pinakain niya itong si Trev. Papaliguan niya raw sana ito matapos kumain, ngunit may biglang delivery ang dumating sa kanilang bahay. Paglabas niya ay sumama pala itong si Trev, ngunit kampante naman aniya siya dahil hindi naman umano ito lumilipad sa malayo. Pero sa hindi inaasahan, natakot umano ang ibon sa delivery rider, kung kaya lumipad ng mataas si Trev at doon na raw ito dumiretso papasok ng simbahan. Nataranta na daw si Trev dahil mayroong misa na nagaganap ng mga oras na yon. Agad niya itong pinuntahan sa simbahan at doon niya na nakita si Trev na nasa altar at katabi pa mismo ng pari. Pero ilang minuto lang ay doon na nagkagulo ang mga bata sa loob nang lumipad si Trev sa mga bata. Aniya, gusto niya na nga lang daw na lumubog sa lupa dahil sa sobrang kahihiyan. At habang palabas, doon na maririnig na tila pinagagalitan niya itong si Trev. Agad namang kinaaliwan ng netizens ang tagpong ito. Anila, wag daw magulo dahil magpipray lang naman daw itong si Trev. Biro pa ng ilan, hindi raw kasi nagsisimba itong si RK kaya si Trev na ang gumawa ng paraan para makapagsimba ito. Dagdag pa ni RK, mabait at matalino itong si Trev na isang Martinez bird. Sabay umano itong lumaki sa isa niya pang alagang pusa na si Bert. Bagamat madalas na mag-away, ay hindi naman daw kakainin ni Bert si Trev dahil halos magkapatid na daw ang turingan ng dalawa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, ilan sa mga karaniwang epekto ng mga nagkaka-stroke ang limitasyon sa paggalaw ng kanilang mga binti at kamay na minsan ay hindi na ito tuluyang maigalaw. Kaya naman, malaking tulong ang natuklasan ng pag-aaral ng University of the Philippines kung saan makatutulong daw ang pag-aaral ng paggigitara upang maibalik ang function ng kanilang kamay. Kung paano ito nakatutulong, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nakatutulong ang guitar-based rehabilitation program para muling magamit ng mga stroke patient ang function ng kanilang kamay. Ito ang lumalabas sa pag-aaral ng University of the Philippines o UP na isa pang paraan bukod sa traditional na occupational therapy. Sa isinagawang randomized controlled trial, 34 stroke patient na may unilaterally impaired na kamay ang hinati sa dalawang grupo. Isang grupo ay sinailalim sa nasabing programa habang isang grupo naman ay sumailalim sa pangkaraniwang occupational therapy. Bawat pasyente ay sumailalim sa 8 sesyon, tig-1 oras, sa loob ng 4 na linggo sa Department of Rehabilitation Medicine ng Philippine General Hospital. Dito sinukat ang function ng kamay ng bawat pasyente bago at matapos ang programa batay sa range of motion, lakas ng grip at pinch at iba't ibang standardized test. Ayon sa mga researcher, may malaking benepisyo ang ganitong pamamaraan lalo na sa mga lugar kung sa limitado ang access sa mga pasilidad ng rehabilitasyon o occupational therapy at maaari din gamiting therapy sa loob ng bahay ng mga chronic stroke patients. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, one spouse is enough. Yan ang binigyan diin ni Pope Leo XIV sa kanyang inilabas na panibagong decree para sa lahat ng Katoliko sa buong mundo. Tugon ito ng Holy See sa talamak na kultura ng polygamy at polyamory sa Africa. Mga uri ng relasyon na taliwas sa tradisyonal na diwa ng kasal. Ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Ang buong pahayag ng Vatican, alamin sa aking report. Ikaw lang, sapat na. Linyang madalas mang gawing kabiroan, pero malinaw na pabor din sa simbahang Katolika. Sa panibagong kautusan na inilabas ng Vatican, mariin itong nagpaalala sa lahat ng Katoliko na bawat isa ay dapat ikasal lamang sa iisang tao at hindi makipagtalik sa iba't ibang tao. Inaprobahan ni Pope Leo XIV ang dokumento bilang pagbatikos sa talamak na polygamy sa Africa, kung saan mismong miyembro ng mga simbahan ang maraming asawa. Kasama rin sa binatikos ng decree ang umano'y pag-normalize sa polyamorous relationship sa Western culture, kung saan ang isang tao ay sabay na nakikipag-date o ligawan sa iba't ibang potential partners. Ang dalawang kulturang ito ay nakaangkla umano sa ilusyon na ang matibay na relasyon ay mahahanap sa palitan ng partner. Paalala ng Holy See,
Ang tunay na kasal ay isang taimtim na relasyon sa pagitan lamang ng isang babae at isang lalaki. Gayunman, iniwasan ng kautusan ng issue ng same-sex relationships, gayon din ang konsepto ng divorce. Noong 2023, binuksan ni Pope Francis ang simbahan para sa mga transgender. Ngunit marainding nilinaw na kasalanan pa rin ang homosexuality at homosexual acts. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isang 14-year-old na babae ang napaulat na sanhi ng sunog sa kanyang sariling bahay sa South Korea. Bunsod umano sa away nila ng kanyang mga magulang nang dahil sa cellphone. Nireject naman ng pulisya ang arrest warrant na inilabas laban sa dalaga alinsunod sa Juvenile Act ng bansa. Ang buong detalye sa report ni Rose Babiera. Dinismiss na ng Gwangju District Court ang arrest warrant laban sa 14 na taong gulang na babae na pinaghihinalaang sanhi ng sunog na sumiklab sa sarili nitong apartment sa South Korea. Ayon sa ulat, sinilaban umano ng dalaga ang sariling kwarto bandang alas 10:52 ng gabi noong ika-20 ng Nobyembre gamit ang isang lighter. Agad namang rumesponde ang mga bombero at naapula ang apoy sa loob ng 20 minuto. Madali mang naapula, nasira at naabona ng sunog ang mga kagamitan sa bahay. 17 residente rin na naninirahan sa apartment complex ang agad na dinala sa ospital, bunsod ng pagkakalanghap ng usok dala ng sunog. Nang tanungin naman ng mga pulis ang babae sa naging motibasyon sa pagsisimula ng sunog, inamin ng dalaga na dahil ito sa away niya sa kanyang mga magulang. Nang hindi umano siya nito bilhan ng model ng cellphone kung saan makakagamit siya ng social media na kanyang hiling sa kanila. Ayon sa pulisya, ni-reject nila ang warrant alinsunod sa umiiral na batas na nagbabawal sa pagkulong sa mga kabataan edad 19 pababa o ang Juvenile Act sa South Korea. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, natandaan niyo pa ba ang lalaki na sumunggab kay Ariana Grande sa premiere night ng Wicked for Good sa Singapore? Lumalabas na ito ay tuluyan ng naban sa naturang bansa. Ang buong detalye sa report ni Showbiz Angel. Naaalala niyo pa ba ang lalaking ito na sumunggab sa singer-actress na si Ariana Grande sa premiere ng Wicked for Good, kung saan to the rescue ang kanyang co-star na si Cynthia Erivo? Siya ang 26-year-old Australian na si Johnson Wen o mas kilala bilang Pajama Man. Matapos makulong ng 9 na araw, ayon sa Immigration and Checkpoints Authority, banned na si Wen sa pagpasok sa bansang Singapore batay sa report ng local media. Dahil sa nangyari, maraming ang fans ang nag-alala kay Ariana na minsang ibinahagi ang pakikipaglaban sa post-traumatic stress disorder matapos ang nangyaring pambobomba sa kanyang concert noong 2017 sa Manchester, England. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganitong eksena si Wen. Minsan na rin siyang umakyat sa stage sa gitna naman ng pagpe-perform ni Katy Perry, The Weeknd at Chainsmokers. Para sa DZRH TV, ito pa ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.